Ang kwentong ating matutunghayan sa videong ito ay karugtong ng kwento ni Laksil at Liway. Ito ay tungkol sa pagsisisi, pag-ibig, kapatawaran at pagkakaisa. Sa nakaraang episode, isinuko ng kantong si Laksil ang kanyang mahika at pinili niyang maging isang ordinaryong tao at nagpakasal kay Liway na isang mortal. Dahil dito, isinumpa siya ng hari ng luminarya na si Haring Salindig. Halika at samahan mo akong lakbayin ang mundo ng pag-ibig at kababalaghan. Matapos iwan ni Laksil ang kaharian ng mga engkanto, kung saan isinuko niya ang kanyang kapangyarihan at pagiging engkanto upang maging isang ordinaryong tao. Dumaan siya sa isang buhay na puno ng mga pagsubok. Si Liway, ang kanyang minamahal na asawa, ang tanging pinagkukunan niya ng lakas at tibay ng loob, at siyang gumagabay sa kanyang bagong mundo bilang isang ordinaryong tao. Si Liway ay nanatiling tapat sa kanyang asawa at ginagabayan niya ito kung paano mamuhay kasama siya bilang isang ordinaryong tao sa nayo ng malipaya. Sa kabila ng pagiging isang ordinaryong tao, ang buhay ni Laksil ay hindi naging madali. Ang dating makapangyarihang mandirigma ay nagkaroon ng simpleng trabaho sa bukirin, nagtatanim ng palay at nag-aalaga ng mga hayop. Bagamat matyaga at masipag, hindi maikakaila na si Laksil ay nakakaramdam ng pagkabigo at kalungkutan, sapagkat wala na siyang magagawa upang protektahan ang luminarya mula sa mga banta. Ang dating isang engkanto at pagiging isang pinuno at mandirigma ay isa na lamang alaala. Si Liway naman, bagamat patuloy na nagbibigay ng gabay at liwanag kay Laksil, ay naramdaman ang paghihirap ng kanyang asawa. Minsan, nagkukwento si Laksil tungkol sa mga diwata ng kalikasan. Ang mga kwento ng pagmamahal sa ilalim ng liwanag ng buwan at ang mga seremonya sa Baliti Mahika. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, nakikita ni Liway na hindi buo ang puso ni Laksil at alam niyang ang mga alaala ng pagiging engkanto ay patuloy na nagpapahirap sa kanyang asawa. Isang dapit hapon, lingid sa kaalaman ni Laksil, si Liway ay palihim na pumunta sa pusod ng kagubatan sa kaharian ng luminarya upang humingi ng kapatawaran sa hari. Hindi man niya maibabalik ang kapangyarihan ni Laksil, nais niyang mabigyan ng pag-asa ang minamahal na asawa, kaya't buong tapang na humarap sa Haring Salindig si Liway at humingi ng tawad sa hari. Sa kabila nito, ang hari ay may kinikimkim na takot para sa nasasakupan at laging iniisip ang tungkol sa estado ng kaharian mula sa mga banta ng madilim na gubat. Ang mga pag-atake ng mga nilalang na nagtatangkang sakupin ang kanilang mundo at ang patuloy na pagnanais na magkaroon ng isang pinuno na makakabigay ng proteksyon sa buong kaharian. Pinag-isipang mabuti ni Haring Salindig ang mga desisyon na kanyang ginagawa magmula nang lisanin ni Laksil ang kaharian. Ang epekto ng pagpataw ng sumpa kay Laksil at ang matinding pagkatalo ng kanyang kaharian sa ilalim ng mga pagsubok at pananakot mula sa mga kalaban. Napagtanto ng hari na ang kanyang desisyon na alisin ang kapangyarihan ni Laksil at isumpa ito ay isang pagkakamali. Napagtanto niya na ang lakas ng kapangyarihan at pamumuno ni Laksil sa mga mandirigma ng luminarya ay hindi matutumbasan ninuman. Sa nagdaang mga araw ng pagninilay-nilay at pagmumuni-muni ni Haring Salindig, siya ay nagsimulang magduda sa kanyang mga desisyon. Napagtanto ng hari na ang lakas ng kapangyarihan ni Laksil ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kaharian ng luminarya. Nakita niya ang kanyang kahinaan, ang pagtanggi sa isang napakahalagang nilalang sa kanyang kaharian. Isang nilalang
na may napakabigat na papel bilang tagapagtanggol. Ang kanyang desisyon na ipata ang sumpa kay Laksil ay isang malaking pagkakamali at ito ay kanyang pinagsisisihan. Isang gabing kabilugan ng buwan, si Haring Salindig ay tinipon ang lahat ng mga mangkukulam at diwata upang muling suriin ang mga pangyayari. Sa harap ng lahat, isinangguni ng hari ang kanyang desisyon at ito ay ang bawiin ang kanyang sumpa laban kay Laksil at muling ibalik ang kanyang kapangyarihan at pagiging pinuno ng mga mandirigmang engkanto. Pagkatapos ng pagpupulong at masusing pagpapasya, tinawag ng hari ang diwata ng hangin upang ihatid ang mensahe ng hari para kay Laksil. Dumating si Laksil kasama si Liway at naghintay sa ilalim ng Balete Mahika. Sa pagdating ni Haring Salindig sa Baliting Mahika, sinabi niya kay Laksil at kay Liway ang kanyang desisyon. "Laksil," wika ng hari, "ang iyong tunay na kapangyarihan at lakas ay kailangan ng kaharian. Ang iyong mga sakripisyo, ang iyong pag-ibig kay Liway, at ang iyong pagnanais na protektahan ang luminarya ay nagsilbing gabay sa akin at naging daan upang makita ko ang aking pagkakamali. Ibinabalik ko sa iyo ang iyong kapangyarihan at ang iyong pagkaingkanto upang maglingkod bilang pinuno ng mga mandirigma ng kaharian ng luminarya. Huwag mong kalimutan na ang iyong lakas ay hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa buong kaharian." Sa ilalim ng Balete Mahika, ang pinakamahalagang puno sa buong kaharian, nagtipon ang mga engkanto, diwata at mga tagapagtanggol. Ang balat ng puno ay kumikislap at naglalabas ng liwanag, at si Haring Salindig ay nakatayo sa harap ni Laksil at Liway habang ang mag-asawa ay magkahawa kamay. Nagbukas ng isang bilog na liwanag si Haring Salindig at inutusan ang mga mangkukulam na muling ibalik ang kapangyarihan ni Laksil. Sa bawat pagbigkas ng mga orasyon, ang katawan ni Laksil ay muling pinalakas ng mahiwagang enerhiya. Ang kanyang katawan ay nabalot ng makulay na liwanag. Nagbalik siya bilang engkanto. Ang kanyang mga mata ay muling kumislap at nababanaag dito ang matinding lakas at kapangyarihan. Habang nangyayari ang ritual, nagpasya si Liway na maghintay sa tabi ni Laksil. Nag-aalala siya, baka madarama pa ni Laksil ang sakit at kalungkutan mula sa sumpa. Ngunit, hindi ito nagpatinag. Nang matapos ang ritual, lumuhod si Laksil sa harap ng hari bilang pagpapakita ng pasasalamat. Ngunit, ang hari ay tinulungan siyang tumayo at iniabot nito ang kanyang kamay bilang simbolo ng pagpapatawad. Muling nabalik sa katawan ni Laksil ang kanyang lakas. Ang kanyang mga kamay ay kumikislap ng makulay na enerhiya at sa bawat galaw ng kanyang katawan, ang buong kaharian ng luminarya ay nababalot ng liwanag. Ang mga mandirigmang engkanto ay muling nagsama at nagtipon, handang magtanggol sa kaharian. Si Laksil ay tinanghal na pinuno ng mga mandirigma at si Liway ay kanyang magiging katuwang sa pagtataguyod ng pag-ibig at pagkakaisa sa luminarya. Si Liway na patuloy na nagmamahal kay Laksil ay nakaramdam ng kagalakan at pagkakontento. Ang kanyang pagmamahal kay Laksil ay walang hangganan. At ngayon, nakatanggap siya ng tunay na pagpapahalaga mula kay Haring Salindig. Dahil nakita ng hari ang kanyang sakripisyo at tapat na pag-ibig, binigyan niya ng kapangyarihan at tungkulin si Liway sa kaharian bilang tagapangalaga ng liwanag at pag-ibig. Ang tapat na pag-ibig ni Laksil at Liway ay nagsilbing ilaw sa dilim at ang kanilang kasaysayan ay nagsimula ng isang bagong kabanata sa kaharian ng luminarya, puno ng pag-asa at kaligayahan. Muling ginampanan ni Laksil ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng mga mandirigma ng luminarya at si Liway ay nagsilbing katuwang niya sa bawat hakbang
Ang kanilang pagmamahalan ay naging simbolo ng bagong pag-asa at lakas sa kaharian. Sa loob ng isang linggong tahimik na pamumuhay sa luminarya, si Laksil at si Liway ay naging maligaya sa kanilang mga bagong buhay. Bilang pinuno, si Laksil ay hindi lamang isang mandirigma, kundi isang guro at tagapagtanggol ng mga prinsipyo ng luminarya. Tinuturuan niya ang mga mandirigma ng kaharian, hindi lamang ng mga diskarte sa digmaan, kundi pati na rin ang pagpapahalaga sa balansi ng kalikasan at liwanag. Itinuturo niya sa kanila ang kahalagahan ng pagprotekta sa kanilang mundo mula sa mapuwersang naglalayong sirain ang kapayapaan at kalikasan. Sa bawat laban na pinamumunuan niya, ipinapakita ni Laksil ang kanyang walang kapantay na tapang at higit sa lahat, ang kanyang malasakit sa mga nilalang ng luminarya. Siya ay naging simbolo ng hindi matitinag na lakas, isang pinuno na hindi natatakot magsakripisyo upang mapanatili ang kapayapaan ng kanyang kaharian. Si Liway ay isang ganap ng diwata. Itinalaga upang maging tagapangalaga ng liwanag at pag-ibig sa kaharian ng luminarya. Siya ay hindi lamang isang nilalang ng kagandahan at liwanag, kundi isang matapang na tagapagtanggol ng puso ng kaharian. Gayon din ng nayon ng malipaya, ang kanyang mahal na nayon at mga kababayan. Bilang isang diwata ng liwanag, ang kanyang mga gawain ay nakasentro sa pagpapalaganap ng pag-ibig, pagkakaisa at kapayapaan sa buong luminarya. Ang pangunahing tungkulin ni Liway ay magbigay gabay at lakas sa mga nilalang ng kaharian, kabilang na ang mga mandirigma ni Laksil. Siya ay may kakayahang magpagaling at magbigay ng liwanag sa madilim na lugar, kaya't madalas siyang makikita sa mga lugar kung saan ang dilim at takot ay nagmumula. Ang kanyang mapusyaw na liwanag ay nagsisilbing ilaw at gabay sa mga mandirigmang nawawalan ng pag-asa sa mga digmaan. Bilang asawa ni Laksil, siya ay nagsisilbing sandigan ng kanyang asawa at katuwang sa bawat hakbang na ginagawa upang pangalagaan ang kanilang kaharian. Hindi lamang siya isang tagapangalaga ng kalikasan at liwanag, kundi isang simbolo ng pag-ibig na hindi natitinag kahit sa pinakamadilim na oras. Si Laksil at Liway ay magkatuwang sa pagtutok sa mga pangangailangan ng luminarya. Sa bawat sulok ng kaharian, sila ay nagtutulungan upang tiyakin ang kapayapaan at kaligtasan ng kanilang mga nasasakupan. Si Laksil, bilang pinuno ng mga mandirigma, ay nangunguna sa mga pagsasanay ng mga engkantong mandirigma. Tinuturuan silang gamitin ang kanilang mga kakayahan at kapangyarihan para sa kabutihan. Habang si Liway naman ay nagtutok sa pagpapalaganap ng kabutihan, pagtuturo sa mga nilalang ng luminarya kung paano magtulungan at magkaisa para sa kapakanan ng kanilang mundo. Minsan, nagkakaroon sila ng mga pagkakataon kung saan ang kanilang lakas at kakayahan ay pinagsasama upang magsagawa ng mga ritual ng proteksyon o pagpapagaling sa mga sugatang mandirigma. Ang pagsasanib ng kanilang mga kapangyarihan, ang liwanag at lakas ng mandirigma ay nagbibigay ng kaligtasan at lakas sa buong kaharian. Isang halimbawa nito ay ang ritual ng liwanag, kung saan sina Laksil at Liway ay magkasamang nagsasagawa ng seremonya sa ilalim ng Balete Mahika upang tiyakin ang balanse ng mundo. Bagamat matatag ang relasyon ni Laksil at Liway, may mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Isang araw, isang matinding pagsubok ang dumating sa kanilang kaharian. Ang mga tigmamanukin at lamang lupa, mga nilalang mula sa madilim na gubat, ay muling nagbalik upang maghasik ng takot at manghimasok sa luminarya. Ang mga tigmamanukin at lamang lupa ay nagmula sa kaharian ng madilim na gubat
at ito ay matatagpuan sa kabila ng matatayog ng bundok at madilim na parte ng kagubatan. Ang tigmamanukin at lamang lupa ay ang dalawang nilalang na hindi kabilang sa alinmang mundo ng liwanag. Ang madilim na gubat ay isang kaharian na puno ng misteryo, tahanan ng mga nilalang na ang itinatangi ay ang kadiliman at hindi sila mga pangkaraniwang nilalang. Sa loob ng kanilang kaharian, may mga puno at halaman na gumagawa ng nakakapangilabot na mga tunog at mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo. Ngunit hindi katulad ng luminarya, wala dito ang kapayapaan. Ang tigmamanukin, isang hugis ibon na nilalang, ay may matinding kapangyarihan upang magbago ng anyo at maghasik ng takot sa sinumang makatagpo sa kanya. Ang kanyang layunin ay magdulot ng kaguluhan, kaya't siya ay pinadala ng mga tagapamahala ng madilim na gubat upang maghasik ng takot at maghanap ng bagong teritoryo upang sakupin. Sa kabilang banda, ang lamang lupa, isang nilalang na binubuo ng lupa at ugat ng mga puno, ay may kakayahang magpalubog ng anumang bagay na kanyang mahawakan. Sa pagiging matigas at walang awa, ang lamang lupa ay ginagamit ng mga nilalang ng madilim na gubat upang manghuli ng mga engkanto at mangwasak. Ang kanilang layunin ay ang pagkuha ng kapangyarihan na taglay ng mga kaharian upang mas mapalakas pa ang kanilang rehiyon. Dahil sa kaguluhan sa kanilang kaharian, nagpasya si tigmamanukin at lamang lupa na maglakbay patungo sa kaharian ng luminarya na kanilang narinig mula sa mga engkanto ng madilim na gubat na may napakahalagang kapangyarihan at liwanag na magbibigay sa kanila ng mas malalakas na kakayahan upang sakupin ang buong mundo. Pagdating nila sa luminarya, ang kanilang unang natanaw ay ang Balete Mahika, ang punong balete na pinakamalaki at pinakamahalaga sa buong kaharian. Habang naglalakbay sila sa makulay at misteryosong kagubatan, nakita nila ang mga diwata at engkanto ng kagubatan na nagsasagawa ng mga seremonya at ang nakakabighaning ilog ng diwata na may tubig na nagliliwanag sa gabi. Sa unang pagkakataon, nakaramdam sila ng takot at kaba dahil sa kakaibang enerhiya ng luminarya. Ngunit ang kanilang layunin ay hindi matitinag. Nakatagpo sila ng isang grupo ng mga engkanto na ipinadala upang pigilan ang sinumang nagtatangkang sirain ang luminarya. Si Laksil, bilang isang engkanto na may mataas na ranggo at may hindi pangkaraniwang kapangyarihan, ay napansin agad ang kanilang hindi pangkaraniwang presensya. Bilang tagaprotekta ng kaharian, agad na nagpasya upang hadlangan sila, ngunit sila ay nanlaban. Habang naglalaban, ipinakita ni Laksil ang kanyang kapangyarihan, isang napakalakas na liwanag na may kakayahang lumikha ng mga barikada ng enerhiya upang mapigilan ang mga engkanto ng kadiliman. Si Tigmamanukin ay ginamit ang kanyang anyong ibon upang maghasik ng takot. Ngunit sa pagtama ng liwanag ni Laksil, nagbago ang kanyang anyo at nagkaroon siya ng takot sa liwanag ng luminarya. Sa mga oras din na yun, ang lamang lupa ay sumubok na magpalubog ng isang bahagi ng luminarya upang magdulot ng kaguluhan. Ngunit hindi niya ito napagtagumpayan dahil nahadlangan agad ni Laksil gamit ang kanyang kapangyarihan. Subalit, hindi rin niya maiwasang makaramdam ng simpatiya sa mga nilalang na naroroon. Nais niyang ipaliwanag sa kanila ang kahalagahan ng kalikasan at ang balanse ng buhay. Nang makita ni Liway ang pakikipaglaban ni Laksil sa mga masasamang elemento, siya ay dali-daling lumapit kay Laksil at huminto sa pagitan ng mga naglalabang nilalang. Inilabas ni Liway ang isang mangkok na puno ng mga magical flowers na may kakayahang magpasabog ng liwanag. Nabalot ng liwanag sina Tigmamanukin at lamang lupa. At dahil dito, nagbago ang hangarin ni Tigmamanukin at lamang lupa.
Sa bandang huli, matapos mapagtanto ni Tigma Manukin at Lamang Lupa na hindi nila makakamtan ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kasamaan, na-realize nila na ang tunay na lakas ay ang pagkakaroon ng pagkakaisa at ang pag-aalaga sa kalikasan at sa kapwa. Hindi na pagtagumpayan ni Tigma Manukin at Lamang Lupa ang kanilang layuning masama. Sa halip, natutunan nilang magbago ng paniniwala. Sumuko sila at kasabay nito ay ang pagsanib nila at pagkakaisa ng kanilang mga puwersa sa kaharian ng Luminaria. Dahil sa kanilang natuklasan na sa kaharian ng Luminaria ay may pagkakaisa, pagtutulungan at pangangalaga sa kalikasan, pinili nilang magbago. Naliwanagan ang kanilang isipan at binalot ng pag-ibig ang kanilang puso. Magmula noon, hindi na bumalik sa gubat ng kadiliman sina Tigma Manukin at Lamang Lupa. Sa halip, nanatili sila sa piling ng mga mabubuting engkanto sa kaharian ng Luminaria. Ang kwentong ito ay nagpapatunay lamang na ang kabutihan ang laging nangingibabaw at ang kasamaan ay laging talo. Sana ay nagustuhan niyo po ang kwentong ito at may mga aral kayong natutunan. Maraming salamat po. Kita-kita po tayong muli sa susunod kong mga kwento.